Okay, hello po and welcome sa isa na namang walang kwentang video natin ngayong araw. And for today's video ay pag-usapan lang po natin yung mga pinag-uusapan ng ibang vloggers. Okay? Dahil huli na naman tayo sa balita at makikisawsaw lang din tayo dito sa mga vloggers na sinasabi nilang anti-Tulfo. Okay? Sino kaya sila? So, eto ay pag-usapan natin yung mga... Kasi ako, micro-vlogger pa lang ako eh. So, medyo safe pa ako. Okay? Pero itong i-feature ko ngayon ay mga kasama na sa small vlogger, yeah! Okay? Eto, sila po ay, i-share ko, si Miss Alona. Okay, yan, na-feature na po sila ng nina Attorney Libayan and the rest of the gang. Mga kasama daw sa Oblo. Okay, ako medyo safe pa ako eh. Tinutulak ko pa si Mang Rene sa kalam eh. Siguro nasa baba pa ako nun. Kaya ano, go Mang Rene, I'm cheering for you. Okay. So eto, si Miss Alona 0130. Okay, and i-feature natin ng onte yung video ni Miss Alona. Kasi direct to the point siya magsalita against especially kay Raffy Tulfo. Okay? So ito yung video niya. Please paki-subscribe nyo si Miss Alona and masyado siyang palaban. Okay? Interesting yung mga sinasabi niya. Mga real talk. Sabi nga nila mas malupit pa tong magsalita kaysa kay Super DM. Kasi si Super DM is more on rhyming skills. Okay? At saka hindi naman siya nagmumure. More on aggressive point yung yung pagsasalita niya. Okay? And eto, no holds bar. So pakinggan natin si Miss Alona. Si Miss A, tawag nila dito. Pakinggan natin si Miss A. Di ba? Lahat sinisiraan niya, pinapalabas niya palagi na siya lang ang pag-asa ng bayan. Lahat niya pinapalabas na siya lang ang maasahan. Alam mo yun? Gago nga. Isipin mo kung gaano niya kagaling manira, kung napaka-diktador. Palagi ang buka bibig. Hindi, gusto ko ganito. Putang ina, leche ka. Kung gusto mo sinasabi mo, hayop. O, di ba? Wala pang wala pang 1 minute yun ha. Hindi lang jab eh. Combo. Kumbaga sa Street Fighter, combo na yun eh. Okay? So, pagpatuloy nita. Sige pa. Miss Alona. Hindi lahat mahirap, Raffy Monyo, okay? Raffy Monyo, sinasabi kanila. Raffy Tulfo plus, demonyo? Raffy Monyo. Okay. At saka hindi rin lahat ng mahirap natutuwa sa'yo. Putang ina, ilang pamilya na in-exploit mo? Na Hanggang ngayon, hindi pa rin na-realize ng mga may hirap nating mga kababayan na naghihikahos na ini-exploit sila ni Raffy Tulfo. Okay? Pagtandaan nila hanggang mamatay sila. Dala-dala nila lang kay Ian, kasama mga anak pati mga apo nila. Ba't hindi mo exploit yung sariling pamilya mo? Ay, pagka pinag-usapan natin yung pamilya niya, laking kasiraan niya yan. Okay? FYI lang po, yung pamilya niya ngayon ay hindi yun yung first family. Kasal pa rin po siya kay Miss Julie Lico Pearson, okay? And yung sinasabi niyang extortion, yun po ay paghihingi lang ng first family ng yung mga suporta na hindi ginawa ni Raffy Tulfo nung iniwan silang dalawang mag-anak, yung anak niya kay Miss Julie Lico at saka sa asawa niya. So hindi extortion yun. Extortionin mo ba naman yung totoong asawa mo, yung first family mo, magi-extortion sa'yo? Well, in fact, yung pamilya na nilalabas niya ngayon sabi nga nila, kung tatanungin sa batas, hindi legal yung pagpapakasal nila kasi valid pa rin yung first marriage niya kay Miss Julie Lico. Okay, so asahin nyo ng onte yung critical thinking nyo. Okay, si Raffy Tulfo ay nakikipag-chismisan sa pamilya ng iba. Well, in fact, yung pamilya niya ayaw niyang pag-usapan na magulo rin, na may anak siyang iniwan at hindi sinustentuhan. Tapos bandang huli, yung first family nang hihingi lang ng dapat sa kanila. Tapos sasabihin niya, sisiraan niya na extortionist yung asawa niya, illegal wife. Well, hypocritical situation ang dating, di ba? Siguro kaya niya gustong pag-usapan yung mga chismisan ng mga ibang pamilya dahil ayaw niyang pag-usapan yung sarili niyang pamilya. Di ba? Ba't hindi sariling pamilya ma-exploit mo? Ang hilig mo pa magpaano? Ang hilig pa nito magpatawag yan? Hilig pa magpaano niya ni Raffy Monyo? Magpa-lie detector test? Raffy Monyo, talay detector mo sarili mo. Tarantadong putang nakakabuisit. Walang hiya, hayop. Sabay-sabay wapak. Okay, Raffy Tulfo. Sabay-sabay na latigo no? So yun, panoorin nyo na lang to. Medyo mahaba tong video. Nagla-live siya every now and then. And nanonood din tayo, nagsusupport din tayo kay Miss Alona. Okay? So etong isa pa, ito ang pinaka-latest na pinag-uusapan ngayon ng halos lahat ng mga vloggers na anti-Tulfo daw. Okay? Ito naman si Kid Punk.
ang bagong liwanag. Ayan, nakasubscribe na rin ako sa kanya. And this was 4 years ago. Okay? So, ito ang malupit. Ito no holds bar talaga. Sabi nila, siya daw yung male version ni Miss A, ni Miss Alona. Well, in fact, ako sa tingin ko, ito ang genesis ng lahat. Genesis ng mga bumabatikos. Genesis ng mga kritiko ni eto, hindi lang si Rafi Tulfo si Dear Tulfo Brothers, Rafi, Ben, Erwin, and Mon. Siya ang genesis. Okay? Siya yung 4 years ago, 2019 pa to guys. Ayan, June 21, 2019. Hindi pa uso si Attorney Libayan. Okay? To make this once and for all clear sa lahat, siya ang pinakauna-unahang nag-voice out. Sa tingin ko this is the genesis. Sa mga pelikula, di ba, yung mga may nakalagay yung pinagmulan ng mga Well, eto, maikli lang to pero malupit din yung mga pinagsasasabi niya. And eto talagang totoong real talk. No holds bar. Walang sinabi si Miss A dito. Pero so pakinggan natin, okay? Masyadong malaki ang mga ulo, masyadong mayabang, masyadong mapagmataas, at masyadong pasikat. Going back. Magandang araw sa inyong lahat mga kupal. Welcome sa panibagong episode ng ating programang tumatalakay sa mga isyong bumabagabag sa ating Sayang at yung tinignan ko yung yung channel niya. Huminto siya, wala siyang latest na mga video. Parang lahat ng ng video niya ay 4 years ago. Okay? Parang halos lahat din ng mga videos niya ay interesting. Okay? Yung may kabuluhan pero at the same time may pagka batang kalye yung yung expression niya para katulad ni Attorney Libayan, no. Si Attorney Libayan naman is kailangan niyang mag-stick sa batas. Okay, dahil lawyer siya. Eto naman nasa issue, tama rin yung mostly yung reasoning niya, pero at the same time may mga mura. Okay. Ayan para lang sa LGBT ang Soji Bill, bakit lalong mahirap ang mga magsasaka, balitang politika. So politika, yan, mostly Lenny versus Sara. 4 years ago pa yan Medyo yung mga tinatopic niya is pa rin ngayon, okay pa rin pag-usapan ngayon. Okay, so ito, hindi ko alam kung sino nakakita na itong vlogger na to. Sayang kung pinagpatuloy niya. Isa to sa mga malalakas na na small vlogger. Baka nahigitan pa niya si Attorney Libayan. Parang hindi si Attorney Libayan yung nasa gitna ng bingo card na free. Para nasa second lang si Attorney Libayan. Kung pinagpatuloy niya to Okay, pagpatuloy din natin yung video ni Sir Kit Punk. lipunan sa ating bansa at sa ating mga mamamayan. Sa isang pamilya ng mga kalalakihan na ina, masyadong malaki ang mga ulo, masyadong mayabang, masyadong mapagmataas, at masyadong pasikat. Ina, yung Tulfo Brothers na yan. Yung Di ba? Wala nang intro. Okay, minura kagad kayo. So ito 4 years ago. So hindi ko napapakita, panoorin niyo na lang din to sa channel ni Kit Punk, ang bagong liwanag yan. Nakasubscribe na rin ako. Hindi natin alam kung active pa siya kasi 4 years ago pa yung huling video niya rin na-upload Sana maging active ulit siya at suportahan natin siya. Siguro kung dito minto, hindi lang 4K ang niya. So ito nga, panoorin niyo na lang tong video ni Kit Punk, bagong liwanag. And dumako naman po tayo dito sa video ni Direk Freddy Valera. Okay? So ini-feature niya din dito yung video ni Miss A. Okay? And agree din ako dito sa sa sinasabi ni Direk Freddy. Okay? Kasi nga yung katulad ni Miss A at saka ni Kit Punk, no holds bar kasi. Okay? So ako rin, naamin ko hindi ko kayang ginagawa nila. Yung mumurahin mo sila. Okay? Kahit naman sina Direk, kahit na malaki yung following din nila, yung hindi sila nagmumura para lang batikusin yung mga tao. Okay? And pakinggan muna natin itong sasabihin ni Direk Freddy. Okay? Baka papakin naman ako papauna kay Ateng. Dahan-dahan lang kayo, okay na ako. Hindi, but seriously, Ito, agree ako sa sinabi ni Tyke 182. Basahin natin. Show ko sa inyo sinabi ni Tyke. It's her style that needs work. Although, I can't necessarily disagree with what she is saying. Yun nga, yun yung gusto ko ring maintindihan nyo. Diba? Kailangan niyang mag-ingat, kailangan niyang magdahan-dahan.
Pero sa pinaglalaban niya, andun tayo. Alam natin yun. Nakikita natin yun. Pero yung way, may mali. Di ba? Tuloy natin. Thank Yun, nabanggit ni Direk na the way she delivers yung pagsasalita niya at pagbabatikos niya ay mali. Okay? Siguro dahil may kasamang mura. Agree naman din ako. Ako, kahit sa mga anak ko, pagka may nababanggit sila na bad words, sinasabi namin sa kanila na masama yun. Okay? So, kahit yung panganay ko na 16 years old, hindi siya sanay. Siguro nagmumura siya. Normal na yun. Pero pagka magsasalita siya, walang kasamang mura. Yung kumbaga, alam mo yun, yung kasi pagka lumaki ka na alam mong tama na nagmumura ka, is normal na sa'yo magsalita na may kasamang mura. Okay? So ngayon, yung tatlong anak ko, awa ng Diyos, takot naman sila magmura. Although, walang perfectong tao. Sigurado ako nagmumura sila na yung anak kong 16 years old, nakikinig siya ng mga rap, yung mga gangster, yung mga may mura yung kanta. Okay? So, wag na tayong hipokrita dito. Pero, pagka kausap namin siya, normally, kakamustahin namin siya, makikipagkwentuhan, walang kasamang mura. Okay? So, ako, ini-encourage ko rin yung mga tao na, yung mga kailangan, masama magmura. Okay? That's the fact. Pero the way she delivers, normal na magmura, okay? Maganda yung na napupukaw niya yung mga attention ng mga tao, okay? Kahit yung mga celebrity, pag nanood ka ng TV, kahit dito sa Italy, yung mga taga-Italy dito, si Mara Mayonke, yung isang manager ng mga singer na nasa X Factor, pagka nagsalita siya, nagmumura siya, okay? Yung mga tao naman palakpakan, yung mga nabibilib sa kanya kasi nagmumura siya sa live TV o kaya sa national TV. Yung mga ganun ba? Pero parang unusual pero maganda, pero alam nating mali, okay? So sa tingin ko yung pino-point out dito ni Direk Freddy, yun, please paki-subscribe po si Direk Freddy Valera. Dahil po yung channel niya 2.0 and yung official. Okay? So ako nag-agree ako dito kay Direk Freddy na gusto ko yung mga message na pinapalaganap nila sa mga channel nila ni Miss Alona yan, ni Miss A, and ni Kit Punk, ang bagong liwanag, okay? Don't get me wrong, maganda yung yung mga issue na nilalabas nyo, okay? Interesting, kumaga ganun. Pero, magbibigay muna ako ng example, okay? Bago ako magbigay ng payo. Nung dati, binata pa ako, sobrang dami kong kabarkada, okay? Pagka nakikita kami, meron pa kaming hand sign, yung gaganan, tapos pabalik na ganun. So, may mga hand sign pa kami, sobrang dami namin, pagka nakikita, may hand sign pa kami. Okay, cool, di ba? Cool yung mga ganun. Pero, dumating yung mga time sa barkada, may mga dumarating na, suliranin, ang lalim, Mga, hindi naman malalim na problema, yung mga lang, issue rin, nagkakaroon din ng mga issue. So, yung may isa akong kabarkada, na anakan niya yung isang kaibigan namin, and bandang huli, hindi niya pinanagutan, okay? Simula nung bata pa yung ngayon 18 years old na yung batang sinasabi ko. 18 years old na. Pero all this time, yung mga kabarkada namin yun, kasi kabarkada ko rin kung hindi mo ipo-point out yung kamalian nung kabarkada mong yun, hindi ka tunay na kaibigan. Kasi ang totoong kaibigan, yun nagsasabi ng totoo kahit na kritisismo pa yan. Okay? Hindi lang porket kaibigan ka magkikis-as ka sa mga ginagawa niya. Hindi mo sasabihin na panagutan mo yan o kaya kahit hindi mo na panagutan yung yung babae, panagutan mo na yung anak mo, yung dapat na responsable mo. Kaya nga naniniwala ako sa mga gay na nagkaroon ng anak o kaya mas responsable, mas lalaki pa sila kaysa sa totoong lalaking mga nangiiwan ng mga anak at iniiwan yung mga responsibility nila, di ba? Yung kabarkada kong yun, all these years hindi niya nakikita yung anak niya, 18 years old na, pero nakikita namin nakikiparty sa Milano. Umuwi ng Pilipinas, nagpakasal, tapos pupunta rito, iniwan din yung asawa niya. Yung tapos makita mo yung mga kabarkada mo dati, nakikiparty sila. Yung parang kinukonsinti nila yung pagkakamali ng kabarkada namin yun. Diba? So, parang para sa akin, kinukonsinti mo yung mali. Na okay lang mag-party siya tapos hindi niya susuportahan yung anak niya. Alam mo yun, yung mga ganon, yung okay hindi niya kikitain, hindi man lang nagpaparamdam sa anak niya ngayon, 18 years old na, nandito lang kami sa Milano Yung anak niya, ang lapit lang dito Pwede niyang dalawin, pwede niyang suportahan, pwede niyang gawin kahit anong Pero all this year, hindi niya sinuportahan, hindi niya tinignan, hindi niya nakita kung paano lumaki. Nandito lang sa Milano. Okay, hindi ko napapangalanan. Okay? So, ganun yung gusto kong ipahiwatig. Na kung kami dito sa social media, hindi porket nagmumura ka, maganda yung nire-raise mong issue, maganda yung mga punto-punto mo,
pero medyo lumalagpas ka na dun sa limit ng freedom of expression mo. Medyo yung payong kapwa vlogger na yan. Ayoko nang sabihin payong kapatid eh. Parang kahit maliit pa yung channel ko, I agree kay Direk Freddy na medyo hinay-hinay lang, okay? Oo, marami ring taong may gusto yung delivery mo na nagmumura ka, ganyan. Pero ako, personally, hindi ko ini-encourage, okay? Na yung pagmumura. Ang payo ko lang is medyo na sincere para sa akin na kahit si Direk Freddy, medyo yung delivery is maganda yung nare-raise mo eh na yung topic yung kumbaga para sa akin kahit hindi ka magmura papakinggan ka pa rin eh. Alam mo yun? Pero kasi it comes naturally nga kay Miss A at saka kay Sir Eat Punk. Okay? Walang problema doon. Yun yung nila, style nila. Pero mas ini-encourage ko na sana medyo bawasan natin yung pagmumura. Kasi medyo pagka parang ganyan, medyo nagiging emotional ka na. Naintindihan nila na pagka emotions are high, intelligence is low. Okay? Nabanggit rin ni Miss A yun. Kaya alam niyang pwede niya makontrol yung choice of words na pwede niyang sabihin. Okay? Sa akin, hindi mo kailangan magmura para lang ma-point out mo yung gusto mong sabihin. Na parang hindi ako nag-encourage na tama yung magmura, tama yung pagmumura mo dyan sa Pero I support you 100% sa advocacy mo ng magpakalat ng totoong impormasyon. Okay? Don't get me wrong, I'm a supporter, I'm a subscriber, and more power. Okay? So yun lamang po. Salamat po sa mga nanood nitong walang kakwenta-kwentang video natin ngayong araw. Please pakisupport po ako and pakisubscribe sa YouTube channel and pakifollow na rin po ako sa Facebook page natin. Okay? Maraming salamat po ulit. Ingat po tayong lahat. Okay? Ciao, ciao.